this afternoon is Kaiser, Ultimate Health Builder. So, Kaiser is the best investment na sinimulan ko 4 years ago when I was 20 years old because ito yung total solution na nakita ko dito sa IMG. If you're a member of IMG, I know we have a lot of investments, we have a lot of um, savings plan dito, life insurance and partner companies. Pero si Kaiser talaga yung nag-iisa, no, na makakasolve sa lahat ng mga financial needs natin. It's because 3-in-1 na siya. So tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa 3-in-1, di ba? Kape. So 3-in-1. And then, meron na siyang healthcare, meron na siyang life insurance and savings. So our brand ambassadress is Miss Sharon Cuneta Pangilinan. So sabi na kahit maputi na daw yung buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. So before we start, I would like just to share this video. No? Why we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang magpulog ng paunti-unti, basta meron kayo may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. So, ayun, no, your solid financial foundation. So, kung hindi nyo na, hindi po natin alam, dito po sa IMG, nagtuturo tayo about solid financial foundation. So, ibig sabihin, ang pagpaplano po natin sa pera natin is para tayong nagbibuild ng bahay. Dapat meron tayong blueprint. So, your blueprint or your financial plan, dapat step by step mo yan siyang i-fulfill, no, or gagawin. So, ang first priority dapat natin is a healthcare protection. So, bakit inuuna natin yung healthcare? Sabi nga ni Sharon kanina, people seem to forget that health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Sa panahon ngayon, napakahirap magkasakit, lalo na pag madapuan ka na isang sakit na napakalala or it would drain your money because of hospital bills, no? Pampa-check up, pampa-hospital, pambili ng gamot. So, dun mostly nauubos yung pera natin or yung ipon natin, yung savings natin. So, kung wala tayong healthcare, ang mangyayari dyan, nakakadepende lang tayo sa tulong ng gobyerno sa atin. Especially sa PhilHealth siguro. Especially right now, merong issue yung PhilHealth because of nawawala na tayo ng funds. So, very important na ikaw, kung gusto mo talagang hindi basta mauubos yung pera mo, paghandaan mo na yung healthcare. Kasi sa buhay naman natin, lahat naman tayo magkakasakit. Lalo na ngayon sa lifestyle siguro natin, lagi natin kaharap yung gadgets, no? Yung mga kinakain natin, preservatives, mamantika, sobrang tamis, di ba? So that's why prone tayo sa kahit anong sakit. Especially ngayon napakahirap magkasakit, lalo na hindi natin alam kung sino yung mga positibo sa COVID-19. So this is also a healthcare issue kasi dito sa Pilipinas, konti lang talaga yung mga tao na merong healthcare or HMO. So, lahat ng mga tao nakadepende talaga sa tulong ng gobyerno, nakapila sa PCSO, or kung ang worst, manghihingi ka ng tulong sa Facebook, di ba? Or mangungutang ka. So, napaka-importante na ikaw, you should have the responsibility over your own health and sa family mo. So, hindi natin afford talaga yung magkasakit sa panahong ito. So, pag meron kang healthcare company provider, ito yung magbabayad sa hospital bills mo, sa pampa-check up, even sa gamot, no? Kasi meron tayong investment side dito. So that's why always make sure na yung first priority mo talaga inuuna mo is your healthcare protection. Then second is a life insurance protection. So bakit napaka-importante ang meron tayong life insurance protection? It's because second priority natin to kasi lahat naman din tayo, no, is mawawala sa mundong ito. It's a matter of when. Pero one thing is for sure, if ikaw ay may life insurance, hindi ka mumblema kung kinabukasan on the other day or kailan ka kukunin ni Lord. Because
Ang life insurance company, yan yung magte-take care sa mga may iwan, no, sa family mo. So, very important ang life insurance, lalo na pag ako, dati, seaman ako, no? So, kung wala akong life insurance, tapos napaka-risky ng trabaho ko sa barko, paano na lang yung family ko kung ako yung breadwinner? Lalo na ako yung breadwinner, di ba? So, ang life insurance namin sa barko, malaki talaga. Dollars yan siya. And then, pag nasa lupa kami, hindi na kami covered dyan. So, kung ikaw, empleyado ka, napaka-active ng lifestyle mo, labas ka ng labas, no? Or sa kagsiman, might as well consider having a life insurance in order for you to protect your family. Kasi kung walang life insurance, mamumblema ka. Hindi ikaw pala kasi ano ka na, ililibing na tayo dyan. Pero yung mga naiwan, yun yung mamumblema. Kaya dito sa Pilipinas, yung life insurance, pangit na topic yan eh. Ano ba yan, Dave? Patay-patay naman yung pag-uusapan natin dito. Ayaw ko life insurance na yan, malulugi lang yan. Pero alam nyo sa US and other first world countries, it's mandatory to have a life insurance. Kaya di sila naghihirap doon kahit mamatayan sila eh. It's because they're all insured or covered. So that's why, dito sa Pilipinas, dapat tanggalin na natin yung mindset na ang life insurance is expenses. Life insurance is the best investment you can start for yourself. And the third priority natin is to manage our debt. So utang natin, dapat ang utang mo, bayaran mo. No? Of course, wala namang masama sa pangungutang. Ang pangungutang, dalawang klase yan. Meron tayong good debts and bad debts. Yung good debts, yung mangungutang ka for investment, no? For business, for education, diba? Or to build assets, no? Accumulate assets. Pero kung mangungutang ka, yan yung bad debts na bibili ka lang ng bagong cellphone kasi nakita mo, naiingit ka sa kaibigan mo kasi meron na siyang iPhone 11 Pro, diba? Bibili ka na ngayon ng bagong appliances kahit okay pa naman yung TV mo, no? Yung ref ninyo. Kasi gusto mong i-upgrade yung lifestyle mo at makikisama ka sa mga gala kahit wala kang pera para lang hindi ka ma-behind. So, yun yung mga bad debts, mga utang na walang bumabalik na pera. Lalo na yung mangungutang ka pang sugal. Yun yung napakahirap. So, i-reduce natin yung liability natin para unti-unti tayong makapag-ipon at babayaran yung mga utang na meron tayo. Okay? And yung pang-apat naman is have an emergency fund. So, napaka-importante ngayon sa panahon ngayon yung emergency fund. Bakit? Napakaraming emergency na nangyari ngayon. No? Biglang nagka-lockdown, nawalan ka ng trabaho, bigla. Hindi mo yan ini-expect eh. Diba? May biglang nagkasakit or may biglang pumanaw. Catastrophe, bare months na tayo. Alam na natin pag bare months, maraming bagyo. Diba? So, bigla kayong binagyo, biglang lumindol. So, yun yung mga emergencies na pwedeng mangyari sa buhay natin. Pero ang problema, marami kang emergency, meron ka bang emergency fund? May pera ka bang mahuhugot, no? Madudukot in case na may emergency mangyari sa buhay mo or sa family mo. So, having an emergency fund is setting aside 3 to 6 months equivalent of your monthly salary. So, if you're earning around 20,000 monthly, at least you have 60,000 right now sa bank. Na yun yung gagamitin mo in case of emergency. So, emergency fund is not an investment because you will gonna be using this in case of emergency. Dapat anytime pwede mo itong makuha or ma-withdraw. Okay? And lastly, building your savings and investment. So, building your savings and investment, last priority mo na siya. That includes paper asset, yung mga stocks, no, mga bonds, no? So, yung mga UITF ninyo, mutual funds, and real assets, yun yung mga business, sasakyan, lupa, bahay, jewelries, yan yung mga investment ninyo. Last priority na natin yan. Kasi ang mga tao, pag may pera, yun yung inuuna eh. Invest ka agad sa stocks, no? Down yung market ngayon, invest ka agad ako, bili agad ako ng shares, diba? Bili agad ng sasakyan, bili ng motor, bili ng lupa, pag may pera, put up agad ng business. Pero ang nalilimutan nila, ang dami nilang pera, ang dami nilang investment, wala silang healthcare. Wala rin silang life insurance at hindi pa nila na-build yung emergency fund nila. Kasi nag-shortcut sila, dumiretso sila sa investment. So ang nangyayari, pag may biglang nagkasakit sa family nila or yung mismong taong yun nagkasakit, saan ngayon kukuha ng pera? Doon sa investment. Diba? So, huhugutin mo ngayon yung pera mo coming from your savings, investment, or business.
So it means, ibibenta mo rin yung sasakyan mo. Bibenta mo rin yung lupa mo. Di ba? Kasangla mo ngayon yung bahay mo, lahat ng mga naipundar mo mauubos dahil nga sa isang sakit or dahil may isang pumanaw sa family nyo at wala kang life insurance. So, very important na may healthcare tayo kasi kahit gaano kakayaman, pag matsambahan kang isang sakit na pangmayaman din na sakit, ubos talaga yung pera mo. Kaya nga dito sa Pilipinas, no, pag may magkasakit, ano yung sinasabi natin sa doktor? Pag na-admit, Dok, gawin niyo po lahat ng makakaya niyo para mabuhay lang siya. No? Sabay iyak-iyak pa yan doon. Tapos after mga 2 weeks, 3 weeks, di ba? Na nasa ICU na or nasa hospital na, ang tagal na hospital na admit, ano na yung sasabihin sa doktor? Dok, no? Prangkahin niyo na po kami. Mabubuhay pa ba talaga yan siya? So, yung decision making, hindi na siya coming from the heart. May factor na kinukonsider, pera na. Kasi ang laki na ng bills. Tama? Ang laki na ng bills. So, hindi mo na kayang patagalin pa doon sa hospital na naka-admit. Kasi yung bills, hundreds of thousands, even millions. Pero kung meron kang healthcare, yun yung magbabayad para lahat ng mga naipon mo, hindi basta-basta mauubos. Hindi ka pa magkakautang, hindi pa madadama yung mga anak mo at mga relatives mo sa problema ninyo. So, we need to become financially independent at dapat wise tayo when it comes to financial planning. So, the best way for you to build your solid financial foundation is to get Kaiser. Bakit? 3-in-1 siya. Meron siyang healthcare, meron siyang life insurance, plus meron siyang investment. All you need to do is to manage your debt and have an emergency fund. So, sino ba si Kaiser? No? By the way, sino ba tong Kaiser na sinasabi ko? Si Kaiser is a duly accredited with Department of Health, no, as HMO. So, ibig sabihin, we are a health maintenance organization company. And we are also registered with an insurance commission, under Insurance Commission with a license number of HMO-2017-04-R. Okay, pwede nyo i-search yan sa website ng government. And the company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission dated June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Alam nyo ba, hindi ka basta-basta makakapag-open, no? Makaka-put up ng healthcare company pag wala kang minimum of 100 million na authorized capital stock sa SEC, di ba? So, ang Kaiser, maximum, no? More than the minimum requirement. Hindi naman maximum, but more than the minimum requirement. 160 million yung inilabas nila. And our medical director is Dr. Lea Uyolo, who is an active officer of PAMOC. Alam niyo yung PAMOC? That is a Philippine Associate of Health Maintenance Organization Companies. So, hindi nyo talaga natin masasabi na, scam ba yung Kaiser na yan? No? So, hindi po tayo scam, no? Yung Kaiser. At this is a duly registered company and a legit company. So, we also have a lot of medical centers nationwide. So, ibig sabihin, meron tayo sa Makati, sa mga malls, sa loob ng mall, sa Robinson, sa SM, sa Cebu, and upcoming natin dito sa Davao. So, Luzon, Visayas, Mindanao na po tayo. We have major services like executive check-up, annual physical exam, consultation, pre-employment medical and family care. So, andyan yung mga CT scan and the like. So, nandyan yan sa loob ng Kaiser Medical Center. Si Kaiser po isa one of the few companies na may sariling medical centers. Okay? Hindi lang accredited hospitals but medical centers. So, Kaiser clients, yung mga taong nag-trust ng Kaiser, ito yung mga corporate accounts. Sa Senado, our Senate is one of the clients ng Kaiser. Supreme Court natin, Court of Appeals, the PISA, and Philippine Coast Guard. Diba? And yung Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, even the government is trusting Kaiser when it comes to healthcare needs. Or si Kaiser yung napiling provider natin. Diba? Kasi ang ganda ng Kaiser when it comes to services, no? Yung mga claims, lalo na sa mga private hospitals. So, yan yung edge talaga ng Kaiser. Kaya tinawag siyang first name in healthcare. So, bakit tinawag nating total solution si Kaiser? Kasi dalawa yung pwedeng mangyari sa iyo. What if you die too soon? Pag kunin tayong maaga ni Lord, no? Tignan niyo yung picture sa gitna.
Yung picture sa gitna, that's a happy family. Pero kung ang lalaki dyan, siya yung breadwinner, at kukunin siya ng maaga, do you think makakapag-smile pa ba yung asawa niya? Ganyan pa rin ba yung tawa ng mga anak niya na malalaman nilang hindi na sila makakapag-aral, no? At ang asawa is mababaon sa utang kasi wala na yung husband niya. No? Pero pag meron kang life insurance, yung family mo will still live without you. No? Makakapag-aral pa rin yung mga anak mo, panibagong buhay na sila, at hindi sila mababaon sa utang. That is the answer if we die too soon. Di ba? Kasi ang question niyan, who will take care of your family if we die too soon? But if hindi tayo kukunin ng maaga ni Lord, ang question is, what if I live too long? Di ba? Paano kung tatanda naman ako? So, who will take care of myself? So, ang solution is a healthcare. A good healthcare provider sa pagtanda natin is very good when we become 60 years old, 70 years old. Kasi si Kaiser, lifetime yung healthcare mo dito until age 100 or beyond. As long as you have the funds. Di ba? So, wala kang problema pag caregiver, siguro gusto mo 2 nurse, afford mo yan. No? Check up, dialysis. And of course, syempre pag matanda na tayo, kailangan din natin ng pera. So, good thing si Kaiser meron siyang investment. Most of our funds are invested in stock market. Okay? So, saan mo pahanapin yung total solution na yan? Sa Kaiser lang yung may ganyan. Hindi yan mapoprovide ng kahit sino mang anumang company dito sa Pilipinas. Especially kung ang meron ka lang is VUL or Variable Universal Life. Kasi ang VUL is dalawa lang siya. Life insurance and investment. So, ibig sabihin, pag life insurance and investment lang, wala kang healthcare. So, kung i-base mo sa Solid Financial Foundation, no, who will take care of yourself or your family pag magkasakit sila? Diba? At alam natin, ilang beses ka munang dadaan sa St. Luke's bago ka mapupunta ka sa St. Peter. No? Magkakasakit ka muna bago mo magamit yung VUL mo. So, yung VUL natin, hindi mo pa pwede ipakita yung policy mo sa loob ng hospital. Kasi pag papasok ka sa hospital, ang hahanapin sa iyo is a health card. No? So, yung policy ko sa Sun Life, sa PhilAm Life, at kahit anong life man yan, hindi ko yan magagamit sa hospital. Okay? So, ang Kaiser ko ngayon is, ang Kaiser natin is 7 plus 13 yung plan natin. Bakit 7 plus 13? It's because 7 years lang yung saving period niya. Ibig sabihin, naka-fix kang maghuhulog for 7 years, and then 13 years kang ipapatubo yung pera mo para makuha mo yung total maturity value. Habang insured ka at taking care yung health mo. Okay? So, meron tayong monthly, annual, or contract price. So, meron tayong mga plan na pagpipilian dito. Pero ang example ko lang dito is K100 because this is my personal plan 4 years ago. No? So, ang pinakamaliit natin dito is K45 which is 88 pesos a day. No? So, there will be no reason for us na hindi tayo kukuha ng Kaiser kasi lahat naman tayo kayang mag-ipon ng 88 pesos. Tama? Ang liit kaya ng 88 pesos kumpara mo sa nagbi-milk tea ka araw-araw. No? So, ano yung mangyayari pag nag-ipon ka dito? During 7 years, it is called saving period. It's because mag-iipon ka. No? You will sacrifice for 7 years para makapag-ipon talaga. Pero habang nag-iipon ka, pag naka 1 year ka na dito, meron kang annual physical exam. Ayan, yan yung mga laboratories. Mamaya makikita niyo yan, ano yung annual physical exam. Meron ka pang dental benefits, no? So for your oral hygiene. And then waiver of installment due to death. So habang nag-iipon ka na 7 years, pag may mangyari sa'yo, naka 1 year ka or 1 month lang, fully paid na yung Kaiser mo. Okay? Again, fully paid yung Kaiser pag may mangyari sa'yo. And then waiver of installment due to disability, pag totally disabled ka na, fully paid na rin yung Kaiser mo. Number 5, meron kang inpatient benefits kung kailangan mong ma-hospital. No? Kailangan mong i-admit sa hospital, any private hospital na accredited ng Kaiser. You also have free hospital room kasi may budget sa'yo for that. And annual benefit limit. So our annual benefit limit for K100 is 60,000 yearly. Pag hindi mo yan siya magamit, may bonus ka pa. Okay?
And then term life insurance for 20 years. Ibig sabihin po, habang nag-iipon ka dito, insured ka, no? Pag may mangyari sa'yo. Accidental death or dismemberment. Ang dismemberment, ibig sabihin loss of body parts. Mawalan ka man ng parte ng katawan mo, lahat ng body parts natin, no? Meron tayong insurance coverage dyan. And then lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors, magagamit mo as long as you have funds. So, habang nag-iipon ka, may mga active benefits na pala, di ba, sa Kaiser. How much more pag matapos ka ng mag-ipon? So, starting 8th year, ang mangyayari dyan, inpatient benefits, continuous yung hospitalization benefit mo pag kailangan mong i-admit. Meron ka na ring outpatient benefit kung gusto mong magpakonsulta or magpa-check up. Ito yung nadagdag, outpatient, no? Consultation and check up. Maternity, kung magbubuntis ka or mga anak, no? Pre-existing illness and graded diseases or critical illnesses. Covered na yan sa Kaiser. No, yung mga sakit na meron ka na dyan, high blood ka na, hypertension, asthmatic, no? Covered na yan. And then number 4, yung lahat ng inulog mo, after 7 years, mag-start na siya mag-grow ng 10% dito, starting 8th year. Mamaya may computation tayo dyan. And then number 5, 6, 7, 8, 9, and 10, na-explain ko to kanina, continuous pa rin siya. No? So, yan yung kagandahan sa kanya during extended period. Now, on our last period, no? During extended period muna tayo, ito yung computation na sinabi ko. So, sa K100, ito yung example natin na plan, this is K100,000. So, kung ano yung kinuha mong plan, dyan nakabase ang 10% na tubo. Ibig sabihin, kung 100,000, 10% is 10,000. So, ibig sabihin, yung tubo ng pera mo, no, magko-compounding dyan. Magko-compounding yan, ibig sabihin, yung budget ng hospitalization mo, lumalaki. No? As year goes by, lumalaki yung budget ng hospitalization mo, nagiging 446,000 on the 20th year, then 269,000. Plus, you have a long-term care benefit upon maturity that is guaranteed. So, guaranteed may makukuha ka rin kung ano yung kinuha, anong pangalan ng plan mo, yun din yung makukuha mo, 100,000. Plus, meron ka pang long-term care bonus. No? Upon maturity, if walang claims during saving period. Ito yung gusto ko dito. If you keep a healthy lifestyle, ang nagamit mo lang is annual physical exam tsaka dental, hindi ka na hospital sa Kaiser. Hindi ka na admit, no? May mga taong hindi talaga masakitin. Ibabalik ni Kaiser yung hinulog mo. So 411,000, 85% of it is 350,000, that is a bonus. That's why during maturity, you have a total of 1.1 million. Now, what is your plan for that 1.1 million? No? Ito yung tatlong options mo. Pwede mong i-withdraw lahat ng pera mo. Pwede kang mag-withdraw ng portion at yung naiwan dyan, mag-grow ng 10%. Diba? And then, pwede mong i-retain yung 1.1 million mo. Wag mong galawin kasi naka-reserve siya for your retirement because if your purpose is retirement, at the age of 60, if you are 22 right now, you have 6.4 million. And your yearly budget sa'yo, lifetime healthcare is 648,000 yung budget mo every year. No? During your retirement, at the age of 65, imagine you have 10.4 million. And yung yearly budget sa'yo is 1 million. Sino magbibigay sa'yo ng 1 million during your retirement? And good thing guys, it is convertible into cash na. Pwede mo nang kunin sa cash. That's why we are calling it money working for you. Pera na yung nagtatrabaho sa'yo para pag retired mo, wala ka nang iisipin pa. No? Nag-i-enjoy ka na lang sa retirement mo, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na ipapasa-pasa ng mga anak mo. Ikaw yung tipong retirees, no, na nagta-travel na lang, no, nagka-casino, di ba? Nag-i-enjoy sa buhay mo. No? Kasi yearly may bibigay sa iyo ng 1 million. So that is the power of compounding interest. So ano ba yung mga benefit mo dito sa Kaiser aside from that? Wala kang down payment. So, there will be no down payment collected in accredited Kaiser Hospital. Kasi pag pupunta ka ng private hospital at emergency yan, no? Hahanapan ka ng down payment or deposit. Ang unang tanong sa'yo dyan is, Sir, ma'am, may health card ka ba?
No? Kung wala kang HMO or health card, syempre magda-down ka dyan. So kung wala kang pang-down, pakita mo yung, no? Pakita mo na lang yung card mo sa Kaiser, which is also downloadable sa portal natin. 'Di ba? So less hassle na tayo, very convenient. Number 2, annual physical exam. Ito yung X-ray, ECG, laboratory, urinalysis, fecalysis, and more. Marami ang kasama sa APE mo. So, gusto mong tignan ang condition ng health mo every year, so magpa-APE ka. Dental benefit, dental check-up, unlimited simple tooth extraction, bunot, dental prophylaxis, pa-cleaning ka naman dyan, di ba? Magagamit mo yan pag naka 1 year ka na. And then we also have free eye exam, no? Through IMG membership. At meron kang frame sa Kaiser at sa IMG. So, libre yung frame, ha? Ayan. Lens lang yung babayaran mo kung gusto mong lagyan mo ng anti-radiation yan or what. Depende sa'yo. And then, you have free consultation sa in-house doctor sa mga Kaiser Medical Centers natin. Okay? Hospital room. So, syempre, mamimili ka na ng room. Anong gusto mo? Executive, private, o semi-private. Kasi you have the budget for that one. Depende sa plan na kinuha mo. And then, you also have hospitalization. So, ang lowest natin is K45 or to K60. That is 50,000 ang budget sa'yo. Consumable. K75 to K100, yung plan ko naman 60,000. Consumable. Diba? So, kung hindi mo yan magagamit, syempre, diba, papasok dyan yung bonus. And then, during extended period, extended benefits, covered ka na ng mga dialysis, no? Pwede mo na siyang gamitin, mga MRI, radioactive isotope scan, anti-rabies, with over 500 accredited major hospitals nationwide. And yung bonus mo, meron ka ding life insurance. Sa K100, pag may mangyari sa'yo, kahit naka 1 month ka lang dito, pag natural death, 450,000. Pag accidental, times 2, 900,000. Pag mamamatay yung plan holder. And lahat ng proceeds matatanggap ng primary beneficiary, maghihintay na lang si primary beneficiary, makukuha din niya yung total investment sa maturity, tax-free. Okay? Loss of body parts, pag na-aksidente, nawala yung isang kamay, isang mata, or what, both hands, meron tayong insurance coverage for that one. And then, waiver of installment due to death, ito yung sabi ko kanina, pag mawawala na si plan holder, fully paid na yung Kaiser, and then yung primary beneficiary na yung bagong plan holder, at maghihintay na lang na maturity. Pag may mangyari kay primary beneficiary, mapapasa sa second, sa third, hanggang fourth beneficiary. Ibig sabihin, 4 kayo dito pwedeng ipasa-pasa yung Kaiser mo, magiging legacy mo siya, the best investment that you can give to your family na pwedeng ipamana. No? So, wala talaga akong nakikitang tapon nung kumuha ako nitong Kaiser. Wala kang tapon kasi worth it lahat kasi pwede pala siyang i-transfer. And then, pag totally disabled ka na, ganun din, no? Fully paid na rin siya. And lastly, we have this called Family Assistance Service. The use of the Kaiser card to the immediate family. So, clarify ko lang to, family assistant doesn't mean na libre yung buong pamilya niyo or buong angkan niyo ng Kaiser mo. No? This is an individual account. Ibig sabihin, in case of emergency, pag may kailangan ng hospital na immediate family, pwede lang silang bigyan ng assistance ng Kaiser. Example, no? Kailangan ma-hospital ang father ko. Tapos wala akong pera, pero active yung Kaiser ko. So, pwede ko ipagamit yung Kaiser card ko para makapasok siya doon na hindi na kami magde-deposit. At the same time, he will be treated, no? Kung ano yung kailangan niya with the same amount na covered sa akin. Pero, isi-settle ko yun prior to discharge. In short, parang pinapautang tayo ng Kaiser pag kailangan na kailangan talaga natin ng assistance. Again, this is not free. This is just assistance sa immediate family. So, in summary, 7 years tayong maghuhulog sa Kaiser. No? Ang mode of payment natin dyan, pwede ka mag 1 month, mag quarterly, mag semi-annual or annual. Ang advantage mo lang pag nagbuong 1 year ka, hindi ka na maghihintay ng 12 months. Discounted ka pa ng 2 months. 10 months lang yung nahulog mo dyan. Semi-annual naman, discounted ka ng 1 month. And then quarterly, discounted ka ng half month. And ang monthly natin, normal ka naghuhulog. So 13 years yung maturity natin for makukuha mo yung total investment, tapos tax-free. And then the grace period is 60 days, no? Huwag na natin hintayin mag 60 days. Dapat tulugan na natin siya because maglalapse yung Kaiser mo. But anytime, pwede mo siyang ipa-active ulit. No? Magbabayad ka lang ng 300 pesos pag lumagpas ka ng grace period.
Pero pag hindi mo talaga nahulugan yung Kaiser mo ng 2 years, no? Idle siya, inactive, mate-terminate siya after 2 years. So, I guess, ang tagal na ng 2 years bago ma-terminate. May pera naman siguro tayo next year. So, pwede natin siyang hulugan ulit. Then, transferable siya sa immediate family if something happens sa plan holder. And PhilHealth, so though hindi na dapat tayo nakadepende lang sa PhilHealth natin, kumuha na tayo ng Kaiser, pero pag may PhilHealth tayo, ang PhilHealth muna, ibabawas muna dyan. Tapos yung remaining balance, si Kaiser na. So, wala ka na makakash out, di ba? Kasi bayad na lahat ng bills. Insurance commission, regulated tayo. So sabi nga ni Kaiser, a year from now, you will wish you had started today because ano ba yung common sa tatlong artista na to, celebrities, di ba? They are all wealthy people. Mayayaman yan sila dati. Pero isang sakit lang, no? Naubos yung ari-arian nila, nagpatulong sila sa television. So Dick Israel, Joy Viado, Mystica. So hindi talaga natin masasabi na napaka-healthy natin ngayon, no? Hindi ko kailangan yung Kaiser kasi mayaman naman ako, may afford ko yung hospital kasi mga celebrities na to, mga sikat to dati. Ang dami pa, madami pang sikat. No? Mga mariyamang tao na naubos talaga yung pera dahil sa isang sakit lang. So, kailan mo marirealize ang importance ng healthcare? Kung nasa hospital bed ka na, no? Nakita mo yung bills na bigay sa iyo ng nurse, di ba? Pag itatanong yung bills, parang gusto mo nang i-pull out yung pasyente kasi hindi mo na talaga kaya sa hospital. So, do not let na ang regrets talaga yung mauuna sa iyo kasi na ano mo na-experience mo na ito. So, we should learn from other people's mistake. Yan yung pinaka-wise kasi. Yung wag mo nang hintayin ba na ma-experience mo pa siya. Kasi ako, marami talaga akong kilala, no, na sobrang dami nilang investment. Marami siyang stocks, marami siyang mutual funds, pero pag sinasabihan mo about healthcare, napaka-negative. Parang, hindi ka ba magkakasakit? Healthy ba lagi yung family mo? No? So, lalo na ngayon, napakahirap magkasakit ngayon. Diba? So, wag na nating hayaan na. Wag nating hayaan na matulad tayo sa mga taong ito. It's because we should learn from their mistakes. No? Lesson learned nga, ika nga, di ba? So sabi nga, a year from now, you will wish you had started today. So once you become a member sa Kaiser, meron ka ang sariling account dito. This is your policy. Online na tayo, hindi na papel-papel yung ibibigay sa inyo. Ang account talaga, user code at saka password na pwede nyo i-check yung policy nyo, yung kontrata nyo, yung payment history ninyo, at yung policy number ninyo. Okay? So, ganyan tayo ngayon ka-convenient. Diba dito? Pwede ka rin mag-file dito ng claims, magpa-schedule ng annual physical exam. Makita mo dito sa tools yung mga accredited hospitals, clinics, and dental and doctors, no? So, nandyan yan sa support. Okay? So ayun. Kaiser sa 7 years investment, ibig sabihin 7 years ka lang maghuhulog dito. So, meron lang tayong minimum plan. Depende sa age bracket. If you are 10 to 40 years old, the minimum plan is K45. That is 26 or 88 pesos a day. Pag nag-annual ka, parang times 10 mo lang yung monthly dyan. No? Discounted ka ng 2 months. Semi-annual is times 5. Discounted ka ng 1 month. Quarterly is half month yung discount. Spot cash is the very good one because isang beses ka lang maghuhulog. No? Pili ka lang dyan. Less hassle at mas malaki yung maturity value pag spot cash. 25% din yung discount dyan. So, if you are 41 to 50, K60 yung pinakamaliit sa'yo. So, that's 3.5. And then 51 to 60 years old, 4.4. So, bakit kaya siya tumataas habang tumatanda tayo? It's because the more we age, mas risky na po tayo. May mga sakit ka na hindi na-feel ng isang 20 years old ngayon, di ba? Suki ka na siguro sa check-up, sa dialysis, or what, no? Magpa-APE. So, mas mahal na talaga pag tumatanda tayo. So, wag nyo na hayaang lumagpas kayo ng 60 years old na walang Kaiser or healthcare kasi wala nang magka-covered sa inyo. Meron man senior care. Yun yung pinakamahal sa lahat. Okay? So, pag may mga parents kayo na gusto nyong consider na yun yung gift nyo sa kanila habang tumatanda sila, hindi na kayo mag-iisip pa, magkakapatid, ikuha nyo na ng healthcare yan guys, yung mga parents natin, or yung sarili din ninyo.
No, this is the best gift you can give to your parents. And then, pwede kang kumuha ng mas malaking plan. For example, pwede ako sa K45 pero dumiretso ako sa K100. Diba? Or mas malaki pang plan dyan. So, always remember, the higher the plan, since this is an investment, mas malaki din yung coverage mo, mas laki din yung balik na pera sa'yo. So, imagine yan, 2 million, 5 million, depende yan sa kinuha mong plan. Okay, so I guess, before we end, no, I'm open for question and answer. Any questions about Kaiser, about the plan, or about what we have discussed? So, meron dito sa comment siguro. Pwede niyong i-comment, no? Sir J. Hart, yes, we have a lot of accredited hospitals ng Kaiser sa Iloilo. Meron din tayong branch doon ng IMG. Yes. Any questions? You can unmute. May question po ako. Yes po. Sir, Ano po hello. yun? Opo. Sir, for example, yung sa sa spot cash, Yes. kung mag-spot cash, 'di ba 7 years to pay man supposedly, and then after 7 years pa mag-start yung interest. Pero what about kung mag-spot cash? Diretso. Hindi ma'am, ganun Paano din. Maghintay din tayo ng 7 years. Pero mas less lang yung mababayaran mo kasi discounted siya. But still, we will wait for 7 years para mag-grow siya. 7 years. Para mag-grow. Yes, because okay, yan yung nasa okay. contract. Okay, sige, thank you. Okay, any questions pa po sa atin? Sir, may question na po. Okay, Sir J. Hart. Yes, sir. Pag, for example, naghulog ka na sa K50, possible po ba mag-upgrade? Ayan, maganda siyang question. No? Yes, pwede tayong mag-upgrade ng plan given na 30 days from our first payment. Ibig sabihin, within 30 days ka lang pwede mag-upgrade. So, after 30 days, you will settle on that chosen plan na nauna sa inyo. Pero, pag hindi ka na pwede mag-upgrade, you can get another plan naman. And then, by the way, you can also change. Pwede kayong mag-start ng monthly, tapos ipa-change yun ng annual anytime. Pwede yan. Ang pwede lang tayo is upgrade lang. Bawal yung annual tapos balik ka sa monthly. Hindi pwede yun. From monthly to quarterly to semi-annual, or pag may bonus ka, ipa-annual mo or mag-advance ka, pwede yun. Okay? Para mas mabilis matapos. Do we still have questions? Before I proceed sa business, kasi dito sa Kaiser, meron tayong tinatawag na business ownership. Pag meron kang Kaiser, you have the opportunity to earn additional income. Okay? So, though this is not mandatory, no, we encourage you to do the business because ito yung makakatulong sa inyo if you are struggling with your finances right now. So, business ownership program, diba, is one of the benefits of being a member of IMG. So, paano ba tayo maging associate dito? Pag associate ka ng IMG, 20% yung income mo dito. All you need to do is to join IMG, magpa-lifetime member ka, and to get Kaiser. Ibig sabihin, pili ka lang na kahit anong plan dito na pwede sa'yo, kahit mag 1 month ka, pwede ka nang mag-share. Ngayon, no? Pag nag-share ka ng Kaiser sa family mo, or ikuha mo yung mga anak mo, or yung husband mo, imbis na dumaan ka sa agent, sa'yo mismo sila kukuha. Diba? I-bypass nyo na yung mga agent. So, kung meron kang mga friends, mga relatives sa Facebook, mga katrabaho mo, kukuha ng Kaiser. Example, naghulog yan ng 30,000. Example lang yan ha, pwedeng mas malaki yan, 50,000 or 10,000, 5,000. Depende yan sa mode of payment nila. Ang fixed dyan, meron kang 20%. And then, 20% of their contribution, bibigyan ka ng Kaiser ng 6,000. Yan. So what if sa isang buwan naka-4 ka? Ibig sabihin, in 1 month, meron kang 24,000. So ano yung gagawin mo sa income na to? Ibig sabihin, ito na yung panghulog mo sa sarili mong Kaiser. So magpapa-change ka na into annual or magwa 1 year ka na. Or ihulog mo na to sa investment mo sa mutual funds. My point is, hindi ka na makukunan yung sahod mo. Or from your salary, hindi ka nakukuha doon panghulog sa Kaiser mo. Kasi meron ka ng income coming from Kaiser itself. No?
So balik na yung pera sa inyo. Kasi tayo, alam ko mahilig tayo mag-refer. Paano kung may magtanong sa'yo? Pre, anong magandang investment ngayon? So sabihin mo, Kaiser, maganda yung Kaiser. Ano ba yung Kaiser? Sige, pasok ka sa Zoom mamaya, no? Si Sir Dave, siya yung speaker. Di ba? So ibig sabihin, pag ma-close mo yun, 20% yun, pinapasok mo lang dito sa Zoom. No? May speaker na nag-explain. Or, pina-one-on-one mo sa trainer kasi ikaw hindi ka pa masyadong may alam. Diba? So, ibig sabihin, match up kayo dun. And then, marketing director, gusto mo mas malaki yung income. Naliliitan ka sa 20%. Hindi 37 na natin yan. So, kung gusto mo ma-promote ng 37%, before, ang kailangan mo is mag-share ka sa 5 member at kukuha sila ng membership sa IMG at kukuha sila ng Kaiser. No? In 30 days. Pero ngayon, dahil special promotion, 3 na lang. 3 members and 3 Kaiser lang until August 19. Madali lang yung 3. Kasi alam ko, marami talagang tao ngayon gustong-gustong kumuha ng Kaiser. Diba? So, kung i-base mo siya sa 30,000, 37%, nag-increase ka na. 11,100 na. Times 4, 44,400. Imagine guys, saan mo kukunin yung 44,000 ngayon sa pandemic na to? Diba? Sinong company ang magbibigay sa iyo nito or trabaho mo? So, yung online business mo na, at ito yung IMG. Diba? Kasi ngayon, online lang tayo sa Zoom. Hindi ka na kailangan lumabas sa bahay mo. Basta may cellphone ka, may internet ka, pwede mo nang gawin itong part-time itong business ownership natin dito sa IMG. At yung pinakamataas natin na compensation is Senior Marketing Director. That is 47%. So, ito naman is 30 members and 30 Kaiser in 90 days, no? 3 months, di ba? So, naku sir, napakahirap ng 30 na yan. Hindi ko kaya yan. Don't worry kasi hindi naman ikaw yan lahat. Di ba may 5 ka na dito or 3 ng marketing director ka. Yung 3, gusto din nila maging marketing director. Siyempre, ikaw lang ba yung gustong kumita? Di ba? So, this is a group effort. Okay? So, tulungan tayo dyan para 47% ka. So, sa 30,000, 47, 14,100 times 4, 56,000. So, SMD is your lifetime contract. No? Wala tayong demotion dito. Wala tayong quota pag ikaw ay ma-promote na. And then you have a base income. Ibig sabihin, meron kang override pag SMD ka na. Kasi maganda na yung kontrata mo dito. This is equivalent to a unit manager, no? Yung 47%. Pag may mga associate ka, no? Itong associate mo, may member ka, tapos nag-share din siya, may kumuha ng Kaiser sa kanya. So, ang company, bibigyan ka ng override kasi associate mo yun eh. So, 47 minus 20% na kontrata niya, that is 27. So, hindi yun ibabawas sa income ng associate. Yung company mismo magbibigay sa iyo ng override. So, if may 30,000 sales si associate, 27 yung override mo as SMD, 8,100 yun. What if in 1 month naka-4 siya? May 32,000 ka from your 1 associate. Then, ganun din pag may 1 marketing director ka na, no? 10% kasi 47 minus 37, 10% yung override mo. So that's 12,000 if 4 times in 1 month. And of course, yung sarili mo, hindi mo na siguro hahayaang malaki na yung percentage mo tapos wala kang personal, di ba? May sarili ka ring share ng mga tao. Kasi ito sila, si marketing director siya kasi associate, makakilala to nila eh. Hindi mo to sila kilala yung mga ano nila, yung pinag-share nila. Pero ikaw, alam ko may kilala ka rin. No? Kasi tayo, mahilig tayo mag-post sa Facebook, no? Why not mag-post ka na lang about financial education, about Kaiser, no? About IMG. Kikita ka pa. Lalo na ngayon, maraming tao na sa Facebook lang. So, ang total income mo, from your 1 associate, 1 marketing director, and yung sarili mo, 100,000. So, it's not impossible na mag-6 digits ka dito in 1 month. Yan. So what if you have the following? 3 yung associates mo, 3 yung marketing directors mo. Wala na. No? That's more than 150,000 monthly. So kayang-kaya natin to pag we become senior marketing director. But of course, before ka mag-SMD, start muna tayo sa pagiging associate. You need to become a member of IMG at kumuha ka ng sarili mong Kaiser. So, any questions about our business? Again, this is not mandatory at
Hindi to siya networking na magre-recruit ka ng mga tao or magbebenta ka ng mga ano dyan, no? Mga sabon ba dyan or mga supplement? Hindi. Ang gagawin na natin, turuan lang natin yung mga tao paano mag-ipon, paano mag-invest, at ano yung magandang investment sa kanila. And that is Kaiser. Okay? So, in return, once you do the mission, then the commission will follow. No, pasok lang ng pasok yung check mo dito kasi hulog ng hulog yung mga nagsisave. So, any questions about our business here? Excited na ba? Kung sino yung gustong gawin yung business, no? You put me. No? Mag-comment kayo para malaman namin kung sino yung gusto namin turuan dito at tutulungan namin gawin yung business. So, I guess that's the end of our presentation. By the way, before we end, once you become marketing director pala dito sa IMG, meron kang libreng health card. Ayan. This is free ha, aside sa Kaiser na kinuha mo, meron ka pang libreng Kaiser. So, ibig sabihin, hindi mo magagamit yung Kaiser mo, may bonus ka. So, pag marketing director, so this is 70,000 per illness. And then pag SMD, 100,000 per illness. No? Private room. Covered yung mga sakit na meron ka na kahit 1 year pa lang. So, kailangan talaga natin gawin yung business at maging marketing director tayo or SMD para may libre tayong Kaiser. So, ayun, no? Napakaganda yung business opportunity ng IMG ngayon. Bakit IMG yung magandang business na simulan ngayon? Kasi ownership, ibig sabihin sarili mong business ito. Wala kang boss, no? Hindi mo ako boss dito. I will be your mentor. Kami yung mag-guide sa'yo dito. Vesting rights, pwede mo siyang ipamana sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, o kung sino man, no? Pag wala ka na. Hindi tulad ng pagiging empleyado, hindi siya pwedeng maipamana. Manager ka ngayon, boss ka, kapitan ka, di ba? Pag may mangyari sa iyo, may bagong manager na, may bagong kapitan na. Pero dito, pwede mong ipamana yung income mo, yung position mo as SMD, as marketing director sa anak mo or sa asawa mo. Okay? And then, walang boss, walang quota, at walang time pressure kasi hindi ka ahente. Permanent yung position, walang demotion. Maganda yung mission ng kumpanya, which is to give financial education, at maganda yung system. Unlimited territories, pwede sa mga OFWs, pwede kang mag-build na kahit saan man sa mundo, basta may mga Pilipino. So we are worldwide business. And right now, online business na tayo. Ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita dyan. So kung nahihirapan ka ngayon sa finances mo, pero gusto mo gawing productive yung stay mo ngayon, no? Napagod ka na sa trabaho mo, gusto mo naghanap ka ng magandang business. Kasi business naman talaga yung nakakapagpayaman sa isang tao, hindi yung pagiging empleyado. Maraming empleyado, 20 years, 30 years na sa trabaho, walang ipon, baon sa utang, no? Maraming loans. Pero yung business talaga yung makakatulong. Marami dito na bayaran na yung utang nila, no? Sample ko dyan, si Doc Melche. Di ba? She is a PhD na siya, no? Dr. Philosophy, school principal. Nag-resign siya nung nalaman niya yung IMG at naging SMD siya dito. Nag-focus siya sa business at naging CEO siya dito sa company. No, ito, mga senior citizen natin, welcome na welcome pa rin yan dito sa IMG. No? And of course, myself, I am a seafarer before. Di ba? So, hindi lang ito na-update, but as of now, hindi na ako nagra-run ng CEO. No? I already finished my CEO run. And at the age of 23 talaga, naging millionairing earn ako dito sa IMG. So, kung ikaw, nasa mga ganitong edad ka, ano ba ginagawa mo ngayon? Nag-ML, nag-Netflix, di ba? So, tapos na ako dyan. Kumbaga, I'm now working hard for my dreams and for my family. No? So, ano pa yung hinihintay natin? May mga opportunities